Okay, good day class. So, ito yung part 2 ng introduction sa heat transfer. So, convection naman tayo. Last meeting, that is radya conduction, no? Okay? So, sa convection, meron tayong dalawang types ng convection. Natural or free convection. Yung isa naman ay force. So, dito muna tayo sa natural. Paano ba yung natural? Okay? So, ganito yung natural na. Natural convection is distinguished by the lack of an external source. So, wala daw external source. The motion of the fluid is caused by temperature variations in the fluid, no? So, mamumove yung fluid without any external source. Hindi ka gagamit ng fan, hindi ka gagamit ng pump, and so on, no? So, free siya, no? Walang source. Pero magmumove yung fluid. Paano mangyayari yon? Okay? Dahil daw dun sa, temperature variation sa fluid. So, halimbawa daw, yung air passes over a fire, no? It heats up and the particles spread out, making it less dense. So, kung mapapansin natin, kapag nagsunog, mayroong usok. So, kung papansin natin, yung usok tumataas. Okay? Actually, ang nagpupus dun sa usok na yon ay yung air. So, ang mangyayari, yung air, magkakaroon ng contact yung air tsaka ng fire na yan. So, ang mangyayari, yung air, iinit. Ngayon, kapag mas mainit, less dense. No? Less dense, ibig sabihin ng less dense, yung density niya, mas mababa compared dun sa dati. Dahil doon, yung less dense na fluid tataas. Okay? This causes the air to rise. As the air gets farther from the fire, it begins to cool down and the particles contract. So, yung air daw, kapag na-touch na yung fire, yung mga particles or yung mga molecules na lalayo, no? Lalayo. And then, kapag nasa taas na yung air, so lalamig na naman doon, babalik na naman. Okay? So, parang paikot-ikot lang. Taas, baba, baba yung air. Okay? This causes it to become denser and sink downward. So, kapag nasa taas na daw siya, lumamig na, magsisink na naman. Okay? So, yun yung ibig niyang sabihin. So, ito yung explanation ng yung particles. So, ano yung mangyayari sa particles sa liquid or gas kapag uminit? Ayun siya. Okay? Yung part na kulay red, papainitin pa lang yan. Yung part na nasa right na, yan na yung mainit na. So, kung papansin natin, yung mga molecules, lumayo sa isa't isa. Okay? So, kapag yung mga molecules niya is lumayo, less dense, no? Okay? So, this affect fluid movement. Ano ba kasi yung fluid? That is a liquid or gas. Ito siya. So, may mga questions dito, pero na-answeran na. Fluid movement. Kapag mas malamig, more dense. And fluid sink through a warmer, no? Yung denser daw, yung mas mabigat, sink, kumbaga pupunta doon sa taas. Okay? Baliktad, no? Baliktad. Cooler, denser. Okay? Yung mas mabigat, ang mangyayari, pupunta dun sa mas mainit, no? Kasi nga, sabi nga kanina, yung mas malamig, ang mangyayari, pupunta yung parang ang malamig na air, parang hinahanap-hanap niya palagi yung mainit. Parang ganun yung ibig sabihin niyan, no? Okay? Then, ito naman, kapag nagluluto tayo ng tubig, nagpapakulo. So, ano ba yung tinatawag na convection current, no? Yung flow ng ano ba ang current flow, di ba, sa electrical? So, mangyayari, kung papansin natin, sa part na ito yung pinakaminit sa baba. And then, malamig, no? So, kung papansin natin, sa part na ito, andito yung mga bubbles. Pagdating dito sa taas, nawawala. So, ganito yung current, no? Mainit, malamig. Ang mangyayari, yung mas mainit, tataas.
Then pagdating dito sa taas, malalamig na naman yung liquid, bababa na naman. So yon. Okay, kaganon-ganon lang siya. Okay. So ito naman, ito yung reason kung bakit sa malapit sa dagat, sa shore, ay napaka hangin, no? Malakas ang hangin doon. Kasi sa part ng sea na ito yung part na malamig, no? Sabi ko nga kanina, ang air kasi hinahanap-hanap yung mainit. So, ang mangyayari, ito naman, itong part na ito yung mainit na parte, no? Sa land. So, ang mangyayari, yung malamig na hangin, pupunta doon. And then, iinit, tataas na naman, and then, babalik lang siya. Paganon-ganon lang siya. Okay? Isa pang reason nito is yung, sa pang-example ay yung kapag umuulan, no? Actually, lalong-lalo kapag malakas yung ulan, usually kapag umuulan, no? Before na umulan, hangin muna, di ba? Kasi nga, merong part na umuulan na eh. Sa part na umuulan na, malamig din yung hangin. Sa part mo naman na hindi pa umulan, mainit pa, no? Mainit pa sa'yo. So, mangyayari yung, halimbawa, ito yung part na umuulan, so malamig yung hangin na dito, pupunta sa'yo, na hindi pa umulan, mainit ka pa dito, so ganon. Yung reason kung bakit, before na umuulan, hangin muna. Next, ito naman yung reason kung bakit yung freezer compartment nasa taas. Kasi di ba sa freezer, sa refrigerator natin, ito yung part na pinakamalamig eh. Okay? Ngayon, kung papansin natin, yung mga nasa baba, dito nilalagay yung sa part nito na baba, dito yung mga lalagyan ng gulay. Okay? So, actually, ito yung dito, pinaglalagyan ng gulay. Kasi nga, kung papansin natin yung convection current, so, ito yung part na malamig. Siyempre, yung malamig, bababa, and then, pag nasa baba na, ito yung part na pinakamainit, then tataas. Okay? So, ito yung kanya, yung freezer compartment, nasa taas daw. Ito yung reason, yung malamig na air, sinks, bababa. Yung warmer naman, okay, rises. Okay, so, yun yung explanation. And ito naman yung pangalawang convection natin, force. Okay? Ganito ang force convection. Kanina, sa free convection, nagmo-move yung fluid. Kumbaga, para mainit, para malamig to mainit, or balikta rin, para mainit to malamig, so nag-circulate, merong convection current. Ito naman, para ma-move mo yung, yung fluid. Halimbawa, yung air natin dito is 20 degrees Celsius, and then itong part na ito, palamigin natin. So, gagamit ka ng fan, no? Para mapalamig ito. So, yun ay force convection na yun kasi meron ka ng external, no? Meron ka ng pump, external source, meron ka ng pump or fan. Okay? So, ganun lang yung force convection. Isa pang halimbawa daw dito, yung furnace. Okay? Where air is heated up to and forced to follow ducts certain areas of a house building. So, ito naman yung tinatawag na induced draft, no? Kasi yung init doon sa furnace, usually yung mga may furnace kasi sa mga malalamig na lugar, no? So ang mangyayari niyan, yung init doon sa furnace, yung gas, no, yung flue gas na lang, sabihin na lang natin, dadaan sa mga duct yan. Okay? Paano dadaan sa mga duct na yan? Merong mga induced fan na tinatawag, no, hihigupin. Okay? So ganun lang siya. And then ito naman yung mga factors, no, na nakaka-affect sa dito sa yung tinatawag na saan na yun? Sige, basahin na lang natin. Ito yung mga factors na nakaka-affect sa convection heat transfer, no? Experience shows that convection heat transfer strongly depends on the fluid properties, kagaya ng dynamic viscosity, fluid mechanics, thermal conductivity, density, specific heat, as well as the fluid velocity. It also depends on the geometry, roughness of the solid surface, in addition to the type of flow. Ano ba yung type of flow? Laminar or? Ano na nga ba yung isa? Kalimutan ko na.
Okay? Then, sabi dito, convection is the most complex mechanism of heat transfer. So, yung pagkuha ng coefficient of heat transfer later on kapag nasa mga later chapters na tayo. Okay? So, actually, napakahirap yan pero may process naman. Ewan ko kung matatakil pa natin yun kasi COVID naman. Yun lang problema natin. So, mahirap din yung situation natin. No? Anyway, hindi naman lumalabas sa board exam yung pagkuha ng coefficient of heat transfer, pero sana man lang kasi at least yung idea, no? Yung concept makuha natin, no? Kasi sa board exam lumalabas din yung mga concept, although hindi lumalabas yung process ng pagkuha, pero yung concept, no? So despite of the complexity of convection, the rate of convection heat transfer observed to be proportional to the temperature difference and conventionally expressed in Newton's law of falling as ito yung nasa module natin, no? Yan, take note kapag mayroong ngayon, no, yung maliit na yon, yung parang nasa taas niya, hello, ang ibig sabihin niyan ay flow, no? Flow, okay? Ito naman maliit na Q, kung mapapansin natin, ang tawag dito is heat flux, no? Heat flux. Meron siyang per meter square dun sa paba. Okay? Okay, so yan, pakibasa nyo na lang yung nasa natin module. Anyway, madali lang naman maintindihan ito. Yung temperature infinite dito, yung temperature fluid sufficiently far from the surface. Later on kapag nasa convection tayo, kapag nagsasolve na tayo ng convection. Okay? Ito yung mga factors, na yung mga dimensionless parameters involved in free convection, Nusselt number, and so on. Okay? So mga ano yan, sa fluid mechanics ang mga yan. Kaya nga, ewan ko lang kung kasama ba sa prerequisite ng heat transfer yung fluid mechanics. Hindi ko pa na-check. Anyway, meron pala dito. So, heat transfer, wala na, naiwan, nawawala. Dito. So, heat transfer, ano ba yung prerequisite ng heat transfer? Differential equation, thermodynamics, 1 tsaka fluid mechanics, no? Okay? So, yan yung end ng part 2 ng introduction ng heat transfer, okay?